Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibit pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sipin pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Pilipinas, magandang gabi po. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po to all our Miss Universes. Wherever you are, magandang gabi po. Welcome to the program. Your Honor, please. Ako po si Ben Paipon, inviting you now to join our program. Join us in our program dito po sa Your Honor, please. Broad Streamcast Communicators. Gandang gabi po sa inyong lahat, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. And yes, of course, bago ang lahat, Happy Father's Day, belated Happy Father's Day to
everyone, sa inyong lahat na tatay, naging tatay, mga walang nanay, oh, at mga lolo. Magandang gabi po sa inyong lahat and a happy Father's Day. Lalo-lalo na sa ating kaibigang matalik si parang Ricky Tisoy. How are you today, Padre? Watching your honor pray. Sabi ni Ricky Tisoy. Oh. And again, happy Father's Day to all. Yan. Ganon din po kay RV Castro. Happy Father's Day. Si Marie Ilagan. Sa susunod, Happy Mother's Day. Marie, magandang gabi sa iyo. And lahat po ng mga viewers natin, magandang gabi po. Lilian Gabriel, Pastora, magandang gabi po. How are you? A blessed Monday. Tata Ben Paipon and Miss Universe, stay safe and healthy. Hello, Salaw and BSC family. More power to your honor, please. God bless us all. God first. Yan. Share done na po, your honor, please. Andyan na rin ho si Ma'am Angelica Paz. Oh. Happy Father's Day po. Sabi ni Lilian Gabriel. Ganon din. Happy and blessed Monday to all. And more power po sa BSC. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay at gumaganap na tatay. Stay safe po lagi. Akala ko, ang bati ho ni Ma'am Angelica sa lahat ng mga tatay na gumagapang na tatay. Talaga naman meron po mga gumagapang na tatay talaga. Sa hirap ng buhay po ngayon, gapang ang inaabot po ng karamihan po sa atin. And I mean, sa atin kasi pati sa akin, pati ako, ay nakakaranas din yan. Oh? Marie Ilagan, sabi po niya, Happy Father's Day po. Ha? Thank you, Marie. And all blessings, sabi ni Ricky, so good. Oh? Ako, ang dami po diyang bati ho sa atin. Happy Father's Day to one and all. Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is already the 20th of the month of June. 10 araw na lang inaugurasyon na ng incoming president. But already, the Vice President nauna na sa kanyang oath-taking ceremonies yesterday. At maganda ho ang kanyang mga mensahe na binitiwan para sa ating lahat. Ang sabi po niya ay to serve the Philippines. As simple as that. To serve the Philippines. We can never go wrong. Sabi ni Madam Sara. If we are a people dedicated and honoring the will of God. Ganda naman po ang kanyang sinabi. To serving our country and our fellow men and protecting the integrity of our families and the future of our children. Walang palabok-labok. Walang payabang-yabang ho, mga kabayan. Simple, maglingkod. At nabanggit nga po ni Madam Sara, yung boto na nakuha niya, mas malaki pa po kay BBM. 32 million, no? Ang boto ni Madam Sara. BBM had only 31 million. But already, those are first in Philippine history or Philippine politics history. Ang problema lamang mo natin, nakapag-oath-taking na po siya, inaugurated na po siya as Vice President. But hindi pa po siya po pwede magsimula bilang Vice President. She can only start working as Vice President and she could only be addressed as Vice President
pagdating po ng June 30, alas 12:01 ng tanghali. That's what the law says. Kaya ang bati pa rin natin, Vice President-elect. Hindi pa po pwede Vice President Sara Duterte because there is still an existing incumbent Vice President. Yan. At yan po ay walang iba kung hindi si Madam VP Robredo. Gumaganap po na Tatay Serben. Yung mga father role po. Tama po. Pero dinagdag ko yung gumagapang. Alam mo naman, Angelica, maraming gumagapang na mga tatay sa ngayon. Pero tama ka po dyan sapagkat lahat ng mga tatay, gumaganap na tatay ho, dapat batiin ho natin talaga eh. Because there are also fathers na, taking the role of a father. Taking the role of a father. Katulad po ng mga nanay, wala nang tatay. E di siyempre, sino ang gaganap na ama para sa kanilang mga anak? That is what Madam Angelica would like to tell us. So, ayan ho, si Ma'am Angelica Paz. Okay? Sa akin lamang ho dito sa early outtaking po ni Madam Sara. I do not know. Pero sabi ho ng mga legal luminaries, sabi ho nila wala naman daw pong masama kung na-i-advance. Wala naman daw po sa batas na ipagbabawal ho ng advance oath-taking. Pero ano po bang sinasabi ng batas natin? That the President and the Vice President should be inaugurated on the same day, June 30. Yan. So that after the oath-taking, immediately, silang dalawa ay makapagsimula na po sa kanilang tungkulin. Ang sinumpaan ng Vice President was read by no less than our Associate Justice Ramon Paul Hernando. At doon po sa binasa na naging manunumpa ni Madam Sara. Wala namang sinabi na itong oath-taking mo mag-take effect lamang sa June 30, 12:01. Wala naman yung ganun. Ang sinasabi kasi dun you are taking your oath of office as Vice President. Yan po ang tema ng panunumpa ng isang Vice President. Kanya nga yung mga nagtatanong, wala naman po masama. Pero, walang masama, pero hindi po naaayon po yata sa gustong ipahiwatig ng ating saligang batas. Wala pa naman po yata Vice President na humiwalay ng oath-taking. Except once po yata mga kababayan. And that was because nawala nag-resign po yung presidente kaya umalili po yung kanyang vice president. But at that time, hindi na po siya, naging presidente na po siya. Hindi na po vice president. Anyway sana mapag-aralan din ito sapagkat marami pong nakakapuna. Bakit po parang humiwalay si Madam Sara sa inauguration with the Vice President? Marami po ang nagsasabi.
gusto na siguro magpahiwatig na kaya din po niya lumayo sa kanyang sariling paa from here on. Yan. Oh. Ibig sabihin po niyan, mga kababayan, do you think yung po bang samahan po nito, the unity could last for 6 years? Sana naman po. Sana ipagdasal ho natin sapagkat kung hindi po magkakasundo po yung dalawa in the next 6 years, iba na naman po ang mangyayari sa buhay po natin ito, mga kababayan. Kanya ipagdasal ho natin na hindi po magkakahiwalay at hindi po mag-aaway yung dalawa for the next 6 years at matupad po ang kanilang mga pinangako sa mga Pilipino nung sila po ay kumakampanya. Okay? Happy and blessed Monday to all and more power po sa BSC. Yan, ito po yung pagbati ho ni Ma'am Angelica. Happy Father's Day po. Yan. Thank you very much sa mga bumabati po sa atin. Okay? Naniniwala po ba kayo sa mga Filipino ang bumoto sa kanya? Naniniwala po ba kayo na mga Pilipino ang bumoto sa kanya? Mari, bakit? Yung 31 million Filipinos ba hindi Pinoy? Anong ibig mong sabihin, Mari? Alam mo ninyo, mga kababayan, marami hong nagpapadala po sa atin, not only here in our country, but elsewhere, in the United States, Canada, Australia. There are news items na nagsasabi, yung kagaya ho ng tanong ni Ma'am ni Marie Ilagan. Meron pong mga grupo ngayon na nagsisimula na magtanong-tanong. Ito po bang 31 million talagang Pinoy? Bumoto po ba talaga sa dalawa? Ayan. Of course, in the Philippines, mga kababayan, kung matatandaan ninyo, marami din pong mga hindi lamang po nagtatanong. Naka-file na mga instances where kailangan sagutin ng COMELEC sana. Mga katanungan ng pandaraya o kaya kung electoral fraud and so on and so forth. But how can the COMELEC do the job now? Sa tingin po ba ninyo, mga kababayan, in the next few days or months after the inauguration of the next President of the Republic of the Philippines, mapupuno po kaya ang COMELEC? Because right now, apat na lamang po yata mga COMELEC commissioners. They have a chairman, pero may 3 members. Yung tatlo, sabi ho ng iba, yung tatlo na inilagay ng Pangulong Duterte and only one function to do, make sure that BBM wins in the 2022 May 9 elections. And they did well. They did well, mga kababayan. As if walang nangyaring masama. Naniwala na po ang taong bayan, Marami nang naniniwala at hanggang ngayon naniniwala na, Only a few siguro ang natitirang nagtatanong. But still, mga kababayan, I hope that the COMELEC will do something about the questions, naging questions. Hindi lamang po, yung bang binabaliwala na yung mga reklamo nung nakaraang halalan. Nobody is looking at the complaints anymore.
I do not know what will happen after that. Anyway, ho, uh, pagdasalo natin ang ating bansa ay hindi po mapalagay sa kamay ng, iba ang intensyon sa pagpapabuti ng ating pamayanan. Ricky Tisoy, Eve M. Ramos, good evening, Sir Ben Paipon. Yan. Good evening po, Sir Ben, Miss Universe, Ma'am Lynn, and to all BSU family. Stay safe and healthy. Yan. Si Ma'am Eve M. Ramos. Ang mga taga Pangasinan po ay naghain na ng petisyon sa COMELEC na magkaroon ng recount. Recount? Really? Meron na po ba dyan sa Pangasinan? I read a news item coming from the USA. There are Filipino residents in the United States and Canada na magsasagawa din po ng petisyon or a recount. And already, dito po sa ating bansa, PPCRD, mukhang meron po siyang gagawing manual counting of the votes. Okay? Pero sa Pangasinan, meron din pong gagawin pong recount po yata. But yan po para doon sa mga local election ng Pangasinan. But we will wait. Ang problema lamang ho natin dito kailan mapupunan ang COMELEC ng mga commissioners. Hindi po yung tatlo, yung chairman, at saka yung si Mr. Garcia, at saka si Tenefre, all functioned so well during the election. May kanya-kanya po silang mga designation. Nawala po si Jaime Jimenez, yung spokesperson po ng COMELEC. Nawala. So yung tatlo po ang gumanap ng tungkulin para sa lahat ng mga commissioners. And nasiyahan po si BBM sapagkat they gave him a historic number of votes. 31 million votes for BBM and 32 million for Sara Duterte. And mind you, 26 million for Robin Padilla. Los Unidos Juventeos is watching. Good evening po, Kabit. More power and God bless. And Lisa Malibiran is also watching. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay? Two more issues mga kabayan bago tayo pumunta doon sa mga talagang i-discuss natin. There are other items here in the form of news items na gusto kong banggitin po dito sa ating. Your Honor, please. Meron pong isang Pilipinong bakasyonista po sa Amerika, abogado po ito, naging biktima ho ng random shooting. Hindi malaman kung sino ang bumaril ho dito. Naka-Uber, nakasakay po sa Uber taxi ho. And tinamaan po sa ulo. Yung kasama po niya si nanay, isang turista din po sa bansang Amerika. Sa Philadelphia po nangyari po ito. Patay ho yung abogado. Batang-bata pa po mga kabayan. Alam na po ng konsulado ho natin sa Amerika. And they are now trying to talk to the police para mahuli po ang salarin. We do not know. Hindi po natin alam po mga kababayan kung itong si John Albert Jal Lilo was the principal target of the shooter. Wala hong nakakaalam dyan sapagkat the shooting happened early in the morning ho. Alas 4 ng madaling araw. Medyo madilim-dilim pa po siguro. Basta na lamang siguro nagpapuntok yung Ogags na yun. Ayun, tinamaan po si Attorney Lilo ho na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Mabuti na lamang po yung kanyang nanay ay nasugatan po lamang.
On that day, ang sabi po ng Philadelphia Police, 7 people were shot, 2 fatally. Ibig sabihin, 2 po ang namatay on that day. Ito ho ang problema ng Amerika po ngayon, mga kababayan. Gun possession. Assault rifle sa mga ito. Talagang mga high-powered firearms po ito. Pwedeng magpalisensya kahit sino, kahit 18 years old lamang. Tansan sa bansang Amerika. Kanya, nagtatalo-talo ngayon ang Kongreso at Senado ng bansang Amerika to amend these laws to prevent yung bang gun owners, yung mga walang katinuan sa kanilang pag-iisip po, mabigyan po ng baril assault rifle at gagamitin sa mga bata, gagamitin po kung saan. Grabe na ito, sunod-sunod po ang shooting incidents in the United States of America that even Republicans so, na dalawang partido lamang po ang Amerika, the Democrats and the Republicans. Ito mga Republikano, ayaw pang amyendahan po yung batas tungkol sa pag-aari ho ng baril. Ayun na po talaga. This is democracy in action sa United States of America. Okay. Natia Bell Obispo is watching. Mercy Ong. Alex Aquino is watching. Good evening po, Kuya Ben Paipon and this Universe. Madam Lynn, stay safe po. God bless. Ingat po lagi. Okay? Felisa Malibiran, good evening po, Sir Ben. Miss Universe, BSU family, and all the viewers. Keep safe po. Yan. Hindi po nila kayang masawata yung mga pamamaril na yan dahil kumikita sila sa baril. Unfortunately, this is the truth. Kanya nga po, yung baril na yan, nagkalat po sa bansang Amerika because yung mga Republikano ho, mga kababayan, kasangga ho nila yung nagbebenta ho ng mga baril, ayaw nilang maalis yung kanilang mga komisyon. Grabe talaga ito. Para bang sa Pilipinas din, mga kababayan. Ang korupsyon po dito ay sobrang laganap na ho. Bakit hindi masawa-sawa? Kumikita ho yung mga opisyalis ho natin. Kumikita ang mga opisyalis ho natin. Why would they stop it? Kapakinabangan ho nila yan. Ayun nako. Rachi Boom Tenjola. Hello. Magandang gabi po. Rolly Jola. Mahina po ang iyong audio. Pakicheck mo lang. Pero kasi sa ibang mga areas ay ayos naman daw po ang audio natin. Pero tinitignan na po yung ng ating techie. Ayan. Alright. Thank you very much, Rolly Jola. Okay. 120,000 workers or health workers have yet to receive their OCA despite DOH and DBM assurances. Magpapalit na ho ang pamunuan ang ating mga health workers na katunganga pa din. Sir Digong, gising! Nasaan na ho kayo? Bakit hindi po ninyo alalayan ang inyong mga kababayan? You are still the president. Bakit ho pinaubayan na ho ninyo sa susunod na mamumuno sa ating bansa ang dapat ang ginawa po ninyo? Yung mga drivers natin at this point in time where there is crisis, oil crisis, food crisis, transportation crisis. Where's the President? President Digong. Nasaan ho kayo? Bakit ayaw na niyong kumibo? Tulog pa rin ba kayo?
Naku talaga naman ho. Nakakaawa po talaga ang ating bayan. Palibhasa, patapos na ho ang kanyang termino. Wala na siyang pakialam. Wala nang pakialam. Oh. Pero, kawawa naman po yung mga health workers. Nagsakripisyo po ang mga ito. Nagtrabaho po sila. Pero hindi po ibinigay ang kanilang mga allowances. Despite the fact na sinabihan na po sila ng DBM, meron ng sinabi po ang DOH na ibibigay na ho yung kanilang mga allowances, but up till this time, their allowances are nowhere to be found. Wala po eh. Yung mga drivers ho natin sa public transportation, ganun din ho, mga kababay. Iba naman po ang estilo ho ng LTFRB para hindi ibigay. Oh, talagang hindi po nila binibigay ho ang ayuda. They create problems po para hindi maibigay at gawin pong pabaon sa mga damo na mga opisyalis na ito. Pinangungunahan po ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayaw ko sanang sabihin po yan, pero saan po nila dadalhin ho yan? Huwag po ninyong sabihin nasa kaman pa ng ating bayan ho ang limpak na salapi na ito. Magmula po sa Bayanihan Act 1, the budget has been given by Congress ho, mga kababayan. Allotted na po yun, pero wala pa po yata sa kalahati ang naubos. Hindi na po naibigay yung other half. Ganon din po sa Bayanihan 2 Act, no? Mga ayuda po para sa ating mga workers at mga drivers po, jeepney, tricycle, bus, taxi, lahat po mga kababayan. Mahigit kalahati din ang hindi pa po na ibibigay at marami po sa mga drivers na ito ang hindi po nakatanggap ng kanilang mga ayuda. So where is the money now? Nasaan ho ang pera ho? Dapat po siguro pagka naupo na ho si BBM, imbestigahan ho ito. Dapat imbestigahan ho. Bakit po hindi binibigay? Tignan mo nyo LTFRB. Bakit po hindi ibinibigay po yung pera? DBM has already given the money to them. Nandyan na po sa kamay niya. Nasa bangko na daw ho. Ang bangko daw ho, ang naghihigpit. Anong pakialam ng bangko sa ayuda ho? Pamigay po dapat ng LTFRB yan. Meron sinasabi po ang LTFRB na requirement. Tinitingnan daw po nila kung ano yung pangalan na nakalagay po sa registration papers po ng jeepney. Kasi ho, madalas ho, sa hirap ng buhay, na ibebenta po ng original na may-ari ng jeep doon sa kanyang kapatid, kamag-anak, and so on and so forth. So nagpapalit na ho. So tinitignan daw po ng LTFRB kung sino ngayon ang may-ari. That is the reason why the ayuda is delayed. My goodness, so mga babae, bakit hindi nilang ibigay sa mga driver? Ano ang pagkakakilanlan ng LTFRB sa mga drivers po ng taxi? Sa drivers po ng mga jeepney? Di po ba may listahan din po kayo dyan? Anyway ho, mga kababayan, kaawa-awa po ang bayan. Pero sana ho, itong susunod na administrasyon, matignan po ito at kung pwede lamang pa-investigan. Pero kinakabahan ho ako, parang may sinabi na po ang incoming president na hindi po niya iintindihin yung ano ang nangyari po ng nakalipas. Ang iintindihin lamang po niya kung ano ho yung mangyayari na within his own administration. My goodness, so paano kaya ito? Kaya siguro pati yung estate tax hindi na pakikialaman. Paano ho yung paano po yung wag na nga lang ho, baka magalit na naman po yung mga nanonood ho sa atin. Rachi Boom is watching. Felisa Malibiran. Sabi pong friend ko na nasa US,
malakas daw po ang racial discrimination. Kahit may CCTV, di natatakot bumaril ng Asian ang mga puti. That is the reason, that is the result ng nangyari pong pagtutol ni Mr. Trump na siya po ay matanggal as President of the United States of America. Nagpakalat po siya ng mga kasinungalingan ho at kinumbinsi po niya ang kanyang mga kapanalig, mga kasama ho, mga puti. Ho? At ininculcate po sa kanilang isipan na Mr. Trump was the President-elect. Dapat. Oh, yan. Kanya, dilusun po nila yung Kapitolyo. So ito na ngayon, ho, mga kababayan, ang siguro after effect. At kumbaga sa meron malakas na mga tremor, malakas na lindol, meron pong mga aftershocks. And these aftershocks are not stopping anymore. Everywhere, meron tayong narinig sa balita na shooting dito, shooting doon. Pati ba naman ho, mga bata, mga elementary school pupils, ho, may namamaril na parang wala sa katinuan, oh, mga kababayan. Pero puti ang mga ito. Not one shooter is Asian, black, or what. Mga Americans ito, mga kababayan. Pinagpipitaganan ho natin sa larangan ng demokrasya, kalayaan, oh, at katarungan. Pero sila ho ang nagpapasimuno ng hindi magandang halimbawa ho ngayon, oh, mga kababayan. Sabi ni Rachi Boom, okay sa akin audio nyo, sir. Ayan, thank you very much. Rachi Boom Menchola. Tama po kayo. Paano nila aalisin ang corruption? Malaki ang kita nila doon. This is going to be our problem, ho, mga kababayan, as it has been the problem of the past administrations. Ayaw ko na magbanggit ng administrasyon ng mga nakaraang Pangulo. Ho. You know who was really corrupt during those years, so, na nagpapalit-palit ho ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Oh? Tatanungin ko nga kayo. Among the presidents from Marcos to Digong, okay? Who among these presidents tolerated corruption to the hilt? Sige nga. Oh, Marcos, Cory Aquino, Fidel Valdez Ramos. Nandyan si Era Estrada po, mga kababayan. Nandyan si Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? Nandyan si Benigno Noynoy Aquino. Yan, oh. Andyan ho si Pangulong Rodrigo Duterte. Who among the 7 presidents were the most corrupt, oh, mga kababayan? Sige nga ho, please help us. Help us in this. Para magkaroon po ng idea ho si BBM na kahit nakalipas daw, may tungkulin pa rin po siya na habulin ang mga ito. Part of the responsibility of the incoming president po yan. Part of the responsibility of the incoming president. Kaya mahirap po nito Los Unidos ay hirap po nito. Nasa team ni BBM ang mga involved sa corruption mo. Inihalal daw po ng taong bayan, ho? Anak lang pating nabuntis na hindi pumapapanganak ko. Sige nga ho, pakisabi nga po ninyo dito sa akin kung kilala ho ninyo yung mga nanalo ho sa national election na involved sa corruption na ang kanilang mga pangalan ay nakatala ho sa mga dokumento na nasa Sandigang Bayan o nasa Ombudsman. Among the appointees of BBM, sino po sa kanila ang meron pong
pangalan nito, yung record involved in corruption. Sige nga po. Ha? Para tayo matuto ho, mga kababayan. Kasi hindi matapos-tapos ang ating pinakamalalang problema ho dito po sa ating bansa kung hindi po natin gagalawin itong corruption na ito. For now ho, mga kababayan, I would like to congratulate the President po. Pagtataka po kayo, bakit ho si Tata Ben nagko-congratulate na ho dito sa bagong Pangulo ho natin o incoming President, hindi pa umuupo. Kasi ho, nakita ko po sa kanya, one of his primary campaign promises ho, he will zero in on the reasons why kinakapuso tayo ng pagkain. Agrikultura po ang kanyang tututukan. Ang sabi po ng incoming president po natin. Nagustuhan ko po yung pangako na yan. And I think, kaya kinukongratulate ko na po siya, siya mismo ho ang mamamahala muna sa Department of Agriculture. Sa wakas ho, mga kababayan, matanggal na ho si Mr. William Dar. Sana ho, hindi po niya itatalaga na ano tawag ho dito? Pansamantalang tatao ho. Kasi wala naman pong itatalaga pang Secretary of the Department of Agriculture ang incoming president. Ang sabi po ni BBM, I will take charge for temporarily. Oh? Pero hindi po niya sinabi kung ano ang deadline. But I will give that to him. Yung benefit of the doubt. Maniniwala ako sa kanya. Sa ngayon, naggagawa po ng tama ho ito si BBM as far as agricultural concerns are needed. Sa tingin ko ho, seryoso ho ito si BBM tungkol dito sa problema po natin sa agrikultura. But I do not know, hindi ko po alam kung ano ang gagawin. Sapagkat kung talagang seryoso po ang kanyang ama ho nung araw, maraming mga projects na inilagay ho nila para gumanda ho ang agrikultura ho natin. Nandyan po yung land reform, nandyan po yung mga pautang sa mga magsasaka, nandyan po yung irigasyon and so on and so forth. Ay, hindi naman po. Nagbunga na maganda para sa mga magsasaka ho natin. What happened? What happened talaga? Again, corruption mga kababayan. Nauwi po sa importasyon ang pinaka-programa at proyekto ng Department of Agriculture. Kanya, ang ating mga farmers, nakatunganga po Nagtatanong, kailan pa kaya kami tutulungan dito? But mind you, my friends, maraming mga projects of the Department of Agriculture that are supposed to be given to farmers po, mga kababayan. Pero, mukhang walang nakakarating sa kanilang mga biyaya ho. Sino-sino lamang po ang nakakatanggap ng libreng fertilizer o kaya subsidized fertilizer, subsidized seedling. So, mga kababayan, again, nagamit po sa korupsyon ang mga ito. Pagkatapos, tignan po ninyo ang dating ho dito ng mga agricultural products from other countries po. Ang mga locally produced agri-products po natin nasisira na lamang ho sapagkat hindi mabili. Kasi mas mura po ang mga dumarating na mga agricultural products
from other countries. Nakakaawa ho ang lagay ng bansang Pilipinas. I hope that that BBM will really look into this and igihin po niya ang kanyang pangako. First, tanggalin ho si Mr. William Dar. Kahit mag-presenta pa po na siya pa rin ang itatalaga ho na inyong sekretaryo ng Department of Agriculture. Please, Mr. President, incoming President, please, wag na po ninyong i-appoint pa ho yan si Mr. William Dar because he has done more bad things for the workers and in the agricultural sector than anything that is good. Sana ho. And we congratulate you for looking into this. Nakita ho ninyo. Diyan po ako humaga ho sa inyo. Nakita po ninyo ang kahalagahan po ng agrikultura. Para sa akin ho, basta't gumawa po kayo ng natatanging mga solusyon para maiangat ang kabuhayan ng ating mga farmers. Sangayan po ako and I'm pretty sure yung ating mga farmers na nakikinig po sa ating ngayon, mga beneficiaries of the land reform program of the government, pagka iyan po ay naipatupad ninyo na naaayon po sa intensyon ng batas. Ahanga po ako sa ating incoming president. Rachibo Menjola, wala kasing kikitain si Digong, kaya pinabayaan na mamamayan. This is the perception of the Filipino people today. Hindi lamang po pinabayaan. Ginamit po niyang pabaon para sa kanyang sarili at ang kanyang mga kasama ho. Wow. Ito naman po hindi po pagpaparatang ho sa kanya. Ito po kasi ang naiisip po ng taong bayan. Bakit hindi po maibigay yung mga ayuda under this administration ng Mr. Digong? Saan na pupunta ho ito? Patapos na ang kanilang termino. Hindi paglalaroan na lamang po nila ito. Hindi po kaya? Sana naman ho mga kababayan. Ibigay ho sa taong bayan ito kasi sa kanila naman ho ito eh. Inilaan po sa kanila ang perang ito para mabuhay ho. Maligtas sa krisis na sinusuong mo natin. Unfortunately, yan na nga po. Wala kasing kikitain si Digong kaya pinabayaan na ang mamamayan. Mari Ilagan, ano po ang masasabi ninyo sa mga balota na itinapon sa Amadeo, Cavite? F2 Logistics po ang nagtapon. Whatever we say today regarding this ballot boxes, wala na hong saysay po eh. Kasi wala na hong mag-iimbestiga. Tinapos na po nila ito. Tinanggal na po nila yung mga commissioners ng COMELEC who are supposed to undertake all these investigations. Wala na po eh. Ang dapat po dito siguro yung NAMFREL po natin, PPCRV, and so on and so forth, Lente. Ito po dapat ang magkaisa para tukuyin po saan po, ano po nangyayari ho sa mga daan-daang mga kaso ho na naungkat habang nagkakaroon po tayo ng halalan noong May 9. So many things happened, mga kababayan. So many things happened. But nobody is going to investigate now because wala nang tao sa COMELEC eh. Bakit? Pinalitan po ba yung 3 commissioners? O sino ho mag-aasikaso ho ngayon? Wala na po kaming tao po eh. Parang yung pagpapabaya ho ni Digong sa mga ayuda ho natin, ganyan din po ang nangyayari ho ngayon. Tapos na ho yung main target ng 3 commissioners for BBM to win in this election. Tapos na ho sila. Kanya, bayad na ho sila. Bayad na ang sweldo ho nila ho, mga kababayan. Di ba? So ano pang gagawin ho nila dyan?
the intention for becoming a commissioner has been done. Matagumpay na po sila. Ay nako, Panginoon ko po. Oh. Marie, much as I would like to say something about yung nalaman na ho natin na talaga ginawa na nga po ng cover up ng COMELEC ho yan. Sinabi nila yung mga ballot boxes daw po doon, yung mga balota ho na nakita ho doon. Ito daw po yung ginamit po sa parang mga sample ho, ginamit ho nila sa hindi pa eleksyon. Alam niyang buhay na ito. No, di ba? Anyway, I hope that serious na po ito mga kabayan na pagka magpapatuloy po ang paggalaw ng taong bayan to search for the truth. Magkakaroon po ng pagbabago sa mga pananaw po ng bawat isa sa ating mga kababayan. Democracy po. Democracy is not all about kalayaan po para sa atin. Democracy is not about our rights alone. Hindi po. Democracy is about telling the truth, searching for the truth. Hanapin po ang katotohanan. Yan po ang wala din po sa Amerika. Pero ngayon, maganda na ho ang nangyayari po sa Kongreso ng Amerika. They are really searching for the truth. Ano bang ginawa ni Mr. Trump? Bakit pinaluso po niya ang Kapitolyo sa kanyang mga tauhan? Malapit na ho matapos ito. In the Philippines, ano pong nangyayari sa May 9 election? Meron po bang nag-iimbestiga? Alaws ho, wala talaga ho mga kababayan. Bakit? Walang mag-iimbestiga. Sinong pag-iimbestigahin natin? Sige nga. You're going to force the commissioners there? Apat yata, tatatlo na nga po yata sila na mag-imbestiga. They will not do that, mga kabayan. And they are not doing anything about these complaints from netizens. Naku, talaga naman. Rachibu Mendiola, pag sinigong ang tatanggap, mabilis pa siya sa kidlat. Ang baliw na ganit na ho ang tao sa presidente ho natin. Because they cannot feel him anymore. Hindi na po nararamdaman ho Mel Rodelio Militante is watching. Mel, magandang gabi sa iyo, partner. Los Unidos Juventeos, gusto naman po ng mga tao ang mga korap. Ayaw nila ng matinong mamumuno sa kanila. Kaya nga nila inayawan si Lenny. Hindi po kasi korap. Yay! Nandyan pa rin ho. Of course, hindi mo masisisi po si Los Unidos because truly ho, ang laki po ng sampalataya po nila sa kagalingan, competence, and kadalisayan ng intensyon ng Vice President po natin, si Madam Lenny Robredo. Congress, mamimigay, ibinigay na sa mga ka-IT at anak sa labas. Grabe na ho ito, mga kababayan, Wag naman wag ko kayong masyado, wag ko kayo masyado dahil nahirap na po ngayon. Cyber libel. Mel Rodelio Militante, you are number 1. Wow, talaga naman, Mel. Thank you very much. Buenas noches, Señor Ben. Hola a todos los espectadores de su programa Your Honor, please. Ayan. Gracias, mi amigo. Aba, ikaw lang ba marunong? Excuses, sabi ni Rachi. Excuses. Basta bigayan ng ayuda, pag-kickback
back very quick sila. Ito nga bata nun natin, mga kababayan, na hindi na po muli mangyari po sana ito. Paano kaya natin gagawin ito? Paano kaya natin gagawin ito, ha? Edwin Pedralbes, how the Carabao, batutin. Edwin Pedralbes is watching. Wala yang LBM nyo kasi kasapakat niya ang mga iyan. Nagsama-sama ho sila, mga kababayan. Grabe talaga. Pero, as I've said before, hanggat hindi po napapatunayan na hindi totoo ang eleksyon, siya po ang mamumuno ho sa atin. Meron po ba tayong magagawa pa? Wala tayong dapat gawin kundi search for the truth, mga kababayan. Because democracy is not about freedom alone. Democracy is not about our rights alone. Democracy is about the truth. Mga kababayan ko, tandaan po ninyong mabuti po yan. Democracy is about the tama at yung katotohanan. Kung tama po ang ginagawa at makatotohanan po ang nakakarating sa sambayanan, dito po tayo magkakaroon ng kalayaan. Kalayaan at pagtupad sa mga karapatan ng taong bayan. And that is what we call democracy. Jomay Maymar is watching. Good evening, Jomay. Good evening po. Sir Ben, I'm watching na from Bulacan. Nandiyan ka naman sa Bulacan. Kuminsan nasa Pasay ka. Kuminsan nasa saan? Quezon City. Ito si Jomar. Maraming bahay po ito. Okay. Rachibu Menjola. Si Trump ay parang sinigong. LBM at trolls nila. Psychotics. Nako. Ayan ako talaga. Rachibu Menjola, Marcos Sr., Digong, Gloria, Era, Kurak to the max. Ito po kasi ang naranasan po ng taong bayan po. At least for Gloria, Macapagal Arroyo, may pruweba po yan ng corrupt. Talaga. Kasi nakulong po yan sa ngalan po ng korupsyon. Si Marcos Sr. was also put on exile. Napatalsik po sa Pilipinas. At napatunayan na po ng mga korte dito sa atin na meron siyang mga ill-gotten wealth. Ang ibig sabihin niyan, kung may ill-gotten wealth, marami po siyang ninakaw. Okay? That is corruption. Maraming nakaw na yaman. Incidentally mga kababayan, siguro may isama na rin po natin dito. Kasi di Marcos is already, yung napagbibinta na ayaw po magbayad ng kanilang estate tax. Today, may statement po si Mr. Ben Jokno, yung bagong finance secretary po natin under the Marcos administration. Ang sabi po ni Jokno, mga kababayan, let me just go over. Jokno, ang sabi po niya, it is unfair to put on BBM's shoulder estate tax of the family. So para bagang ang mangyayari dito, wag naman ninyong ibintang isisi kay BBM ang estate tax ng family. Pero hindi po sinasabi ni Jokno na dapat po bayaran ng Marcoses ang kanilang estate tax. Para mapunta na sa kanila ang mga pag-aari ng kanilang ama. Ang sinasabi po ni Jokno, para bagang inaalis na po niya si BBM sa pananagutan sa pagbabayad po dito sa estate tax. To me,
Mali po ito mga kababayan eh. Mali eh. Kasi from the very beginning, pinag-uusapan na ho ito. Patay na ho si Marcos Sr. eh. Di ba? Marcos Jr. na po ang tumatayong administrator po ng ari-arian na ho ng mga Marcoses. Matanda na ho si Imelda po eh. Di ba? Si Amy Marcos at si Irene Marcos ipinaubaya po sa kanilang lalaking kapatid. Ang pamamahala po dito sa estate taxes o kaya ari-arian po ng mga Marcoses. Kanya, from the very beginning, it appeared on record na BBM is the administrator of the Marcos properties. Kaya siya po ang nakalagay ho dyan eh. But it does not mean na siya lamang ho ang magbabayad doon itong estate tax. It is the family through him ang magbayad po sa BIR ng estate tax. So it is not fair, Mr. Joke to Sir, to tell me or to tell the Filipino people na si Bongbong Marcos lamang ho ang magbabayad doon ito. Hindi po ganun. Huwag ho ninyong ilayo ang usapan. Tapos na ho ito. Final, executory, and non-negotiable ho. Wala na ho usapan pa po dito. Kailangan bayaran na po ni BBM. Pero anong sinasabi ho ninyo? Yun. Oh, unfair daw po kay Bongbong Marcos. Pagkatapos sasabihin nyo, it's up to the court. Yan ang sinasabi po ninyo magkasama ngayon ng BIR. Department of Finance at the BIR. Kayo ho ni Lilian Guerrero. Guevara po ba Guerrero? Guillermo. Hindi si Lilian Gabriel ito. Guillermo ho. Ang sinasabi ho ngayon ni Lilian Guillermo, BIR Commissioner to be, nung tinatanong ho siya ng mga reporters, ma'am, anong gagawin po nyo? Sisingil ba ninyo si BBM? Anong sagot ho ni Lilian Guillermo ho? Wala na siyang magawa ho kung hindi sabihin. We will ask the court. We will allow the court to let the court decide. Yan. Let the court decide. Oh. Kung nag-decide na po ang korte ho, ma'am, ipatutupad po ba ninyo ang kagustuhan po ng mga korte? Ang follow-up question po ng reporter. Wala na ho magawa. Hindi naman po sinungaling itong si Lilian Guerrero. Guillermo po, mga kababayan. Sa tingin ko, hindi marunong magsinungaling ko ito eh. Ang sabi ho niya, well, we will comply if ordered. Miss Guillermo, ma'am, meron ng kautusan ang Korte Suprema and no longer with the courts ito. It is now with the BIR ang pagpapatupad sa paniningil sa mga Marcoses ang estate tax. No longer with the court. Inutos na po ng Korte Suprema. As a matter of fact, the BIR has already sent collection notices to the BBM. Bakit nyo sinasabi let the court decide? Meron pa bang ibang usapan ho? Meron pa bang ibang usapan with the courts? Makapagalitan ka ng Korte Suprema dyan, Madam Guillermo. Pagsabihan mo na rin si Mr. Jokno na huwag gawing bobo ang mga Pilipino sapagkat hindi naman po bobo ang mga Pilipino. We know how to think right and properly. Napaka walang ya ang mga taong ganito na gagawin nila walang alam ang taong bayan. The court on the state tax of the Marcoses have decided the case with finality. Wala nang further discussion sa the matter ho. Kailangan singilin na po ng BIR ang mga Marcos. Of which they did already. Dapat ipagpilitan na ho ito. Wala na hong ibang pupuntahan ng mga Marcoses kung hindi magbayad ng kanilang estate tax. Otherwise po, mga kababayan, he will be the worst example among all Filipino people sa pagbabayad ng buwis.
kung ayaw ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na magbayad ho ng buwis sa bansa, sa gobyerno ho natin, why should I, as an ordinary citizen, pay my taxes? Mr. Jokno, sir, Madam Guillermo, kailangan po ba kasuhan po ninyo kami para magbayad ho kami ng buwis? Hihintayin po ba ninyo na magpasya po ang korte kung ano ang gagawin? Yung mga tauhan nga po ninyo, mga revenue examiners po ninyo, kung mag-assess ho sa mga taxpayers po, sus Maria na Jose, ang lalaki ho ng mga assessments po nila. Pero in the end, kapiranggot lamang po ang sisingilin pagkatapos mapupunta sa kanila ang mas malaking collection. That is what's happening in the BIR, the Bureau of Internal Revenue. Mga kababayan. Kaya bang Madam Lilia Guillermo and Mr. Jokto, sir, sana ho, wag naman po ninyo kaming gawin bobo. Wag ninyong ililigtas ang ating Pangulo, incoming President. Because he has an obligation now to the Filipino people to pay the estate taxes po for the Marcoses. Hindi si Bongbong mismo ang magbabayad lamang. Ang kanilang pamilya na pinag-iwanan ni Mr. Marcos Sr. ng mga ari-arian. All of them. Hindi po si Bongbong. Huwag ninyo sasabihin si Bongbong lamang ang magbabayad. Hindi po. Hindi po si Bongbong Marcos lamang yan. That's the decision of the court. Marcos family through the administrator, Mr. Bongbong Marcos. Marcos Sr., Digong, Gloria, Erap, corrupt to the max. What else is new? Alam na po ng taong bayan, this is common knowledge po, mga kababayan. Jimbo Ligarda is watching. Jimbo, magandang gabi sa iyo. Sana yung inaanak ko namin ay maayos at tuloy-tuloy ang kanyang pag-aaral. Okay? Rachibom, reverse psychology na lang ang gamitin natin kay BBM. BBM naman, hindi Okay? Pag ibinigay ni BBM si Digong sa ICC, maniniwala na ako sa kanya. That's another story. That's another story to watch. Ano kaya ang gagawin ni BBM kay Digong? Pagka humirit po ang ICC, ililigtas po kaya niya si BBM. I don't know. Diyan po, mga kababayan, magkakaroon po ng laban ang magandang ugnayan politically between the Dutertes and the Marcoses. Marami pong mga bagay-bagay na dapat asikasuhin po para magtagumpay ang unity party ng dalawa. Otherwise, mapapaaga siguro ang paghihiwalayan. Mel, after Marcos, those around Cory took advantage. Democracy, freedom. Who else benefited from what they said about freedom? Mainstream media was the first to benefit from that. Mainstream media. Mel. Alam ko po na whatever people say today, hindi na po wala nang cover up for the media. After all these long years, mga kababayan, may pagkakamali, may pagkakasala din po ang mainstream media. Sa totoo lamang, may mga may-ari po ng mga media institutions na ginamit po ni Mr. Marcos
Actually, the media then was corrupted ho. Kunwari po, pinaklose ni Mr. Marcos ho ang mga ah, independent press. Pero pinalitan ho niya ng bago eh. Mga radio stations and radio television, TV networks, inalis po niya eh. Pinasarado din po niya ho eh. Pero anong nangyari ho, Mel? Di ba? Ibinigay kay Benedicto. Ibinigay po sa kanyang mga cronies. Pamamahala po dito sa mga mainstream media. And what happened? You know, para sila po ay manatili ho in the good graces of the next administration. Ayan. Kumabila po sila eh. Parang si Enrile din ho yan, mga kababayan. Enrile himself, he was with Mr. Marcos from the very beginning. Pero nung malapit na ho na magtapos ang panunungkulan ni Mr. Marcos as dictator of the Republic of the Philippines, tumiwalag na ho. Yan si Enrile. At ibinulgar na po niya ang tunay na dahilan ng pagdedeklara ng martial law ni Mr. Marcos. It was from him. Enrile ho, mga kababayan. Sinabi ho niya, states, ano ba yung, anong tawag ko doon? States produced. Parang gawa-gawa lamang po nila yung kanyang ambush. Inambush daw po ng NPA. Kanya agad-agad nagdeklara ng martial law si Mr. Marcos. He admitted that. At EDSA ho, mga kababayan. Pero just like the media na dati under the control and management of the Marcoses, Enrile sought cover. Napunta po kay Tita Cory. Silang dalawa ni Fidel Valdez Ramos, mga kababayan. Sumiping po sila doon in the same manner that yung mga media na dati-rati na kay Marcos, they were already nakikipag-alyansa na ho sila sa mga bagong administrador. Magagaling ho, mga kababayan. And when the time came, mga kababayan, that they will have to, kung minsan kunwari, parang demokrasya naman ho tayo. Ayan, nagpapakita ho sila ng mga pangkuno, pero in actuality, they wanted to hide their own tails, mga and shadows po, mga kababayan. They had their own agenda after that. Yan ang totoo yan, Mel. Meron pong agenda ho ng mga media men at that time, mga may-ari ho ng mga dyaryo ho during those days. Si Tita Cory naman, by her own self, honestly and sincerely tried to do her part, inilatag muli niya ang demokrasya. That was a role. Yan ang kanyang responsibilidad ho. Hindi naman po niya gustong maging presidente ho. Natulak lamang po siya dyan para ilatag muli ang demokrasya. At that is what he did. And after laying down the groundworks of democracy and freedom again in the country, ipinaubaya na po siya. Ipinaubaya na po ang pamamahala sa susunod. Sino na po? Was there corruption then? Wala naman po ganyan na malaki ang korupsyon nung panahon na yan. Mga kababayan. Corruption started when Cory Aquino was already out. Diyan na po nagsimula ang totoo. Okay? Yan, nandiyan na si Mr. Ramos. Nandiyan na po si Mr. Erap Estrada. Nandiyan na po si Gloria Macapagal-Arroyo. Nandiyan na ho si Digong. Jesus Mariano ho, mga kababayan. Well, nandiyan pa po si Noynoy Aquino. Pero, natatandaan po ba? Walang wang-wang. Di ba?
Sa ngayon, no, nakikita ulo nyo, may mga wang-wang na naman. No? Ay. But this is history, ho. Mel, napakahirap pong ipaliwanag talaga. Pero, kakabit-kabit ho ito basta may corruption. Sabi ko nga sa inyo, please let me know who among the past presidents from Marcos down to Digong were the most corrupt among them all. Sige nga ho, please lamang ho. Kasi palagi na lamang pong dilawan laban po kay Marcos. No. Hindi po ganun. Who among the past presidents really created economic debacle dito sa ating bansa? Sino po sa mga ito? Sino nagsalaula sa buhay po ng mga Pilipino? Sino? Was it the Dilawan? There were other parties aside from the Dilawan. Di ba? So sino sa kanila? Who among the past presidents, Marcos, Cory Aquino, Fidel Valdez Ramos, Erap Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Aquino, and Digong, who among them was the most corrupt administration ever in the Philippines? Sino sa kanila? Sa tingin ho ninyo? Okay? No shame, no ego, no pride, and no mercy ang mga nanalo sa dayaan na iyan sa eleksyon. Sa totoo lamang mga kababayan, kaya nila. Pero sabi nila, wala na dayaan eh. Pero deep in the hearts of the Filipino people, meron. Ang problema nga lamang, as I've said kanina wala na pong mag-iimbestiga eh. Ng BBM sa ngayon. Ayan we are back. Nawala po tayo pansamantala ayan, nabalik na tayo. Okay? Anyway, balikan natin yung magandang ginagawa ni BBM sa ngayon. Kanina nagpa-press conference po si BBM. And I like what he said about the Department of Agriculture. Unfortunately, meron pa rin pong pagkukulang sa ngayon. Meron pang pagkukulang. Hindi pa po niya nalalagyan po ng mga tao dito po sa Department of Health, Department of Transportation, at saka Department of Foreign Affairs. Pati na po ang DA. Department of Foreign Affairs. Ito mga importante mga sangay ng ating pamahalaan ang nahuhuli. Pero I'm pretty sure that he is studying his lessons properly at this time. And hopefully mga kababayan, makahanap po siya na talagang totoo na Foreign Affairs Secretary who will not only say, ours is an independent foreign policy. Pero nakikipag-usap pa rin tayo sa kung kanina-kanina mga kababayan. But we cannot assert our own sovereign. Department of Agriculture, siya po sinabi ni BBM, ako muna ang tatangan dito. I wish him well. Really I wish him well. Kasi ayaw ko nang manatili pa po sa pwesto itong incumbent Secretary of the Department of Agriculture. Mga kababayan, napakalaki po ang kanilang pagkakasala, pagkakamali sa sambayan ng Pilipino, lalo-lalo na sa ating mga magsasaka. Our farmers, our fishermen, sila mismo tanungin ninyo sila kung may pagkakatanong kayo. If you are abroad, pauwi kayo dito,
Dalawin ho ninyo mga taga Sambales, taga Pangasinan, taga Puerto Princesa, yung malapit-lapit ho sa mga pangisdaan ho ng ating mga kababayan. And ask them what is happening to them under the regime of Mr. William Dunn. Sasabihin po sa inyo, puro imported ho. Ang alam lamang po ni William Dunn, importation ho. Bakit ho? Kasi kumikita ho siya dyan eh. Anak ng pating talaga ho, mga kababayan. Kanya, para sa akin ho, tama lamang po na si BBM muna ang mamamahala po sa DA. Pero sana dali-dalian po niya. Tanggalin na rin po ninyo si Secretary Duque ho dyan. Na nagmamagaling ho ngayon. Ho? Pero at least si Duque nandyan pa ho. Hindi katulad po ni Digong. Wala na ho, natutulog na ho sa pansitan. No? Department of Transportation, wala rin pong ginawa ho ito mga kababayan. Sabi ho nila, napakagaling. Number 1 sa klase, valedictorian po. Itong sino itong Department Tugabi ho. Taga-Cagayan po yan mga kababayan. And nabalitaan po namin na mukhang i-retain ho ni BBM. Please lang ho. Oh? Please lang. Oh. Maghanap po ng iba. Okay? Junior Dal is watching. Karamihan sa Pinoy kasi nasisilaw ng pera. The truth. Ed Bausa is watching. Good evening, Ed. Good morning, bro, and all of your viewers. Junior Dal. Ben Padla is watching. Rachibu Menjola, sir. Nakahanda po ako na idemanda nila ng libel kasi investigasyon naman kung ididemanda nila ako. Investigasyon naman kung ididemanda nila ako. Paano kung hindi ka na ididemanda? Diretso ka na sa kulungan. Adre. Alam po ninyo, marami pang mga dapat antabayanan po natin sa pagpasok ng bagong administrasyon na ito. There are things na nakikita po natin maganda. And I'm one of them who are nagsasabi ho na bigay ho natin yung benefit of the doubt. Ibigay ho natin yung kalahati ng pagtitiwala ho natin. But until such time that they will prove themselves, hindi po talaga dapat ho ibigay ng buong-buo ang ating pagtitiwala. Because there are things that have been said already na hindi po maganda para sa atin. But I reserve the rest for future days. Gusto ko sana na magpakitang gilas po ang bagong administrasyon. Sabihin po sa taong bayan, ito po ang gusto mangyari. Patunayan po niya para maniwala po ang sambayanan. Democracy of the people, by the people, for the people. The word democracy comes from the Greek word demos, meaning people, and kratos, meaning power. Okay? So democracy can be thought of as power of the people. A way of governing which depends on the will of the people. That is the simple word of democracy. Unfortunately, what we have in power now, is it the will of the people? Yan ang malaking katanungan. That is the question today. That is why I also said kanina, democracy is not just about freedom. Democracy is not just about our rights. Hindi lamang po yung democracy, mga karapatan natin na nauukol po sa bawat individual ayon sa ating saligang batas. It's also about the truth. About what we do
as citizens of the Republic or responsible citizens of the Republic. Democracy is not just about the will of the people, because that could be thwarted, mga kababayan. Katulad po ngayon, maaring hindi po talagang will of the people ito nangyari, but because there is no more complaint, there is no more investigation, wala na mag-iimbestiga, we are left with nothing but to believe that this is the will of the people. Di po ba? Demokrasya pa po ba kaya ito? So ito po ang mga malaking katanungan na bumabalot po sa mga kaisipan po natin sa mga panahon. May tanong po si Ratchibum Mendiola. Kanino ba iniwan ang estate tax? Hindi po yung estate tax ang iniwan, kung hindi po yung ari-arian ni Mr. Marcos Sr. Iniwanan po niya sa pamilya niya. Okay? Ngayon, itong pamilya niya, para mapunta na sa kanila mismo ang mga iniwanang ari-arian ni Mr. Marcos, kailangan bayaran po ng pamilyang Marcos ang estate tax. Yan ang sinasaad ng batas. Okay? Ngayon, sino sa mga Marcoses ang naatasan na maging administrador o tagasagot ng usapin sa korte? Yan nga po si Mr. BBM. Kanya hindi po tama yung sinabi ni Mr. Jokno kawawa naman daw, it is unfair for Bongbong Marcos na siya lamang po ang sasagot sa estate tax. Mali po si Jokno dito, mga kababayan. Hindi po pinasasagot kay BBM ang estate tax per se, kung hindi sa pamilyang Marcos na magbabana sa mga ari-arian ng kanilang nasirang ama. Aliwanag yun eh. At wala na usap-usapan po dito, Ma'am Lilian Guillermo po. Wala nang usapan pa ng korte ito. It has been decided, final, executory, and ano ba yung meron pang isa eh. Hindi ko na madiretso eh. Pero wala nang usapan Sabi ni Lilia Guillermo, kung ipag-utos daw po ng korte, they have no recourse but to comply with the court order. Nag-issue na nga po ng order sa BIR. As a matter of fact, the BIR has already complied. Nag-issue na po ng demand letter sa mga Marcoses. All the BIR has to do now is to follow up this demand letter at pagbayarin po si Bongbong Marcos as administrator of the properties. Ratchibum, kanino ba iniwanan ang estate tax? Sa Marcos family. Through the administratorship of Mr. Bongbong Marcos. Siya nag-atin ng mga court hearings Di ba? Yan. Ratchibum, kanino ba iniwan ang mga estate tax? Tuta rin ang Jokno na yan. Alam mo nun yung, mga kababayan, this is one Jokno who is not joking. Hindi ko po alam kung ano ang relasyon po niya kay Jose W. Wright Jokno. Statesman po at talagang pinagpipitaganan ng sambayanang Pilipino. Kalin sabay po niyan sila Lorenzo Tanyada, Ninoy Aquino. Ito yung mga talagang tinitingala ng mga politiko na talagang matitino. I do not know if Ben Jokno is related with Jose W. Wright Jokno. Dapat independent mind ito na hindi lamang
yung kumbaga sa ano ipagtatanggol ang isang indefensible. Oh, can you imagine sasabihin po sa atin, kawawa naman, unfair daw po kay BBM, siya lang magbabayad. Para bagang kinakaawa-awa po natin si Mr. Marcos, samantalang pinagbabayad lamang po sila ng estate tax, kapiranggot sa napakalaking ari-arian na mapupunta sa mga Marcoses. Can you imagine this, mga kababayan? Para maliwanagan ng kaisipan ni Mr. Jokno, para sabihin sa atin, hindi po pangkaraniwang pera o halaga ng pera ang maiiwanang property sa mga Marcoses. Ang inihiling ng korte na bayaran ng mga Marcoses from 1995 po, mga kababayan, 23 billion pesos. 23 billion pesos. Sa tingin po natin, napakalaking halaga yan. Di ba? Pero, yan po ang halaga ng buwis na babayaran po ng mga Marcoses po sapagkat yung ari-arian po nila over and above anybody's dream, mga kababayan. Sobra po ang laki niyan, kanya 23 bilyones po ang pinababayad sa mga Marcos. Can you imagine gaano kalaki ang pera ng mga Marcos ni Mr. Marcos na iniwanan dito sa mga pamilya niya? Kaya umabot po ng 203 billion pesos siya